14. Asan man ang uban? Sir, The rule of law. Ay, may nga po sa what's it going? So, yung cellphone. Punta isang kwarto. Lang yung earphones ko. ₱22. Kamay na lang. This constitution. Okay, so 2 minutes more. 2 minutes more. 1:30 man daw kung i-announce, no? So 1:30 we will start with the discussion.
Good afternoon, sir. ₱25. Wala na naman siguro yung masunod, no? So, okay, so ang nadiri sa ako ang list sa attendance ha. Olarte, Aying, Abasolo, Dinpa, Sepi, Bulao, Himpisaw, Resma, Lianan, Ribaha, San Pedro, Aguilar, Senyas, Moises, Amangan, Osorio, Altiso, Maspiñas, Cruz, Cervantes, Mantuyan, Pulo, and Sumaya. Dangganon. Isa natawag. Okay na? Uy. Si Jean, natawag no? Aguilar? Natawag na dahil. Okay, so let's start. Kaya para mahumanta earlier. Kaya para para by the way, there are some of your classmates na nag-attend magod gani buntag. So, pwede na dili magsulod karon kung na-check na inyong attendance gani buntag. Okay, so let's start. Let's put ourselves in the presence of God, and the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Heavenly Father, we are always grateful for giving us another opportunity, for meeting us this afternoon for another discussion. Thank you for all the gifts of nature that you provide us, especially the gift of life and the gift of prayers. Thank you for keeping us safe always. This all we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay, so may hapon sa tanan, murag katulugon pa. I-check na ko usab ang attendance ha. Pakikuan lang ko kung dili na ako matawag. Kay, di ba last time ang gipost na ako na activity, ingon ako nga you are going to answer it orally karong adlaw. Pero because I'll be the one to discuss the topic and the answers mismo, so your attendance will serve as your answer na karon. Okay? Ayahaya oy. Sama na inyong score. Malakpak man, Claude. Karon naman siya i-present, sir? Oo, while discussing. Okay. Okay? Sige. Okay, so muna to ha. Olarte, Aying, Abasolo, Dimpa, Sepi, Bulao, Himpisaw, Resma, Ilianan, Ribaha, San Pedro, Aguilar, Aguilon, Senyas, Moises, Abangan, Osorio, Altiso, Maspiñas, Cruz, Cervantes, Mantuyan, Pulo, Sumaya, Danganon, Mama, and Origenes. Okay, nanaka sa listahan ako based on the screen. Okay, so sige na. Bahala katulugon ta, maminaw sa takadjot. By the way, this is not a long meeting, but this is just a checking of your attendance and the checking of the activity that I have posted. This is the last meeting, I think, before your Christmas vacation. No? Hopefully, we will be having our last meeting next Saturday. Pero murag
ano pa no? Very, very, ano na karon? Very, ano lang schedule ninyo karon? Hectic. Hectic. Hectic ang schedule karon kay dagan mga activities, especially katong mga nagatrabaho. Sayang po ang bonus pag dili nyo atinan ang trabaho, di ba? Sige, excuse lang sa kay sir kay para mo claim tag bonus. Di ba, Claude? Humana ni si Wala may Claude. bonus, sir. Walay bonus? Wala. Sige lang. Basta maayo lang lawas. Okay. Unsa John? Nakay bonus John? Ikaw na lang pangatag sa mo, be. On, sir. Bon. Okay, so let's start. Now, this is based on the topic that I have posted in your LMS last time. Ang nakapost man ko dito is about the preamble. Okay? The preamble. So before we will end, I'll give you your requirement in NSTP, isa sa mga requirements niyo later on about the Constitution. Okay. Now, from the very beginning of our discussion, we discussed about governance, the different aspects of our government, the factors and the different theories, especially in the administrative part of our governance. So, now, lahat ng mga discussions natin previously were based on the Constitution. Ibig sabihin, ano ba yung Constitution? The Constitution ay kung sabaga sa Pilipino pa, mga lipon o isang dokumento na kung saan nakalagay dyan ang lahat ng mga batas ng isang bansa na pinapasunod. Constitution ang tawag. Okay. Di ba, more often than not, kung minsan naririnig nyo sa mga debate ng mga senador, ng gobyerno, ng mga politicians, they are using the word constitutional at saka unconstitutional. So halimbawa si Senator Soto karon moingon nga ang isa niya kauban sa senador moingon nga ayaw pag-ana kay what you have said or what you have done is unconstitutional. So unsay pasabot sa constitutional at saka unconstitutional. When you say constitutional, nagasubay ka sa balaod. Lahat ng mga aksyon mo, lahat ng mga batas na ginagawa mo ay naaayon sa batas dahil constitutional. Pag sinabi namang unconstitutional, meaning you are against or you are doing the other way, no? Adverse or opposite. Meaning naga-violate ka sa balaod. So unconstitutional. So meaning what do you mean by constitution? So ang constitution yan ang tinatawag natin mga reference natin kung saan binabatay natin ang tinatawag nating pagpapatupad ng batas ng sa ating bansa. So masasabi mong legal ka kung naaayon dito yung mga ginagawa mo. So lahat ng mga ginagawa mo ay dapat may batayan dito sa constitution na tinatawag. Dahil ang constitution is a mandate yan ng lahat ng mga batas na legal na dapat ipapatupad. So, pag sinabing unconstitutional ka, you are doing the wrong way. Hindi naaayon sa batas yung ginagawa mo. So, paano naman sasabihin ngayon nga na naayon ka sa batas? Siyempre, nandito sa Constitution. So, mauna ang mga politician, mga politician, usay mo na, ikaw ba, unconstitutional ka? Because based on the article, section, mga ingon-ana, mura pong Bibliya, God, no? So, sa atong simbahan na atay gitawag na Biblia, kung sa mga politicians po, mao ni ilang Biblia. Sa mga lawmakers, Constitution. Okay. The very first thing or the topic that I have posted and assigned sa inyong activity last time ay ang title noon ay tungkol sa preamble. Nakabasa mo ito? Wala. Murag wala siguro ay. Nabasa, sir. Nabasa. Okay. Sige lang, no? Kasi ang purpose ng pagbigay ko sa inyo in advance para at least makapagmuni-muni kayo or meaning you can cross-examine yung mga nilalaman ng preamble na tinatawag. Alam nyo kanina, if you were listening sa DXGN, mga alas 5 sa buntag, very timely kasi ang sinabi doon ng DJ at saka ng reporter, ang kanilang topic is about Constitution. At saka alam nyo ba,
very timely, mura pog ibasi na to atong lecture dito, no? Ang ilang giistoryahan ganiya together with Judge Kitain of Davao City ay ang tungkol sa preamble. Mao ni karon ang inyong topic, preamble. Unsa di ay ng preamble? O, nakabutang sa assignment ha, ipasahon nako. December 4, 2021 activity, the Constitution of the Republic of the Philippines. Preamble. Okay. Ito na ngayon ang laman ng preamble. Ha? So, babasahin ko ang laman ng preamble. Basahin ko muna ang dalawang questions na binigay ko. Sabi ko sa question number 1, based on the preamble, tell me who the authors of the Constitution are. Ha? Sabi daw, or batay sa preamble na babasahin ko ngayon, sino-sino ang mga authors o sumulat ng Constitution. Pangalawang tanong, batay naman sa preamble, para kanino, bakit ginawa ang Constitution? Okay, so para masagot natin yan, let me read to you the preamble itself. Ha? Okay. So, try to think of the question. Ano yung tanong? Kinsa daw ang author sa Constitution? Ikadua, para kay kinsa ni ang Constitution? Muna at pangutana. So, matubag na to na after listening to the preamble. Okay, I'll read it to you, the preamble. Preamble of the Constitution of the Republic of the Philippines. This is the content. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God or divine providence in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Okay? Yun ang laman ng preamble. So, asa ninyo i-base ang inyong answer sa question? Katong gibasa na ako bago lang. Sige daw. Before we will answer the question, ang word pala na preamble, alam niyo ba saan galing ito? Ha? Wala siya. Ang term na preamble, galing yan sa Latin. Kung Katoliko kayo, kasagaran sa mga prayers ng mga olds natin, mga lula-lulo na to, mga Latin, di ba? So, kasi ano pa yan eh, influensya pa yan ng mga Spanish ng unang panahon. So, pati pala sa mga political term, no? May ma-influensya pa rin mga Latin. Okay. Kahit ang noli me tangere, noli me tangere ni Rizal, Latin yun eh. So, noli me tangere, galing, it means that touch me not din yun. So, ito naman ang preamble ay nanggaling din sa isang Latin word. Ang Latin word na pinanggalingan niya ay, konti lang diferensya, preambulare. Okay. Unsay meaning sa preambulare? Ang meaning sa preambulare, to walk before. Murag lisod sabton ang phrase na to walk before, no? Pero simple naman ipasabot ana, meaning makit-ani mo siya sa formerong part sa libro. Mo nang to walk before. Abi nimo naglakaw-lakaw dili. Pasabot anang to walk before, meaning naguna siya. So to walk before. So kung ang pasabot sa to walk before din sa case sa atong libro, sa atong constitution, when you say to walk before, meaning it can be found at the first part of the Constitution. Kung sa libro pa na, di ba magbasa mo libro, dagan ang part sa mga libro, no? Usually pa mag-open mo libro sa novel na Noli Me Tangere. Naay part ang Noli Me Tangere before sa chapter 1 sa Noli, makita ninyo ang part na prologue. Tapos sa last part, epilogue. Ang pasabot sa prologue, introduction. Ang ipasabot sa epilogue,
summary, unsay naitabo sa mga characters o what happened after the story ends. Yon. Prologue, epilogue. Ang preamble naman, in the case of our Constitution, it serves as the introductory part of the Constitution. So, mao ni karon. Nganong gidiscuss nako ng meaning sa preambulary or preamble to walk before? Because many of the constitutionalists, many politicians, many lawmakers, naglalis na sila. Kaya ang pangutan na ingon ani, is preamble a part of Constitution? Kung kamo akong pangutanon, ang preamble ba nga makita nimo sa unang part ng Constitution, part ba siya ng Constitution o dili? Mao nang ginalalisan sa mga politician at saka sa mga nag-study sa balaod. Ang uban niingon nga, yes, it is a part of the Constitution. Ang uban naman may ingon, no, it is not a part of the Constitution. So kung kamo ang pangutanon nako, you can answer either yes or no. Kung kamo ang pangutanon, ang preamble ba, ingon ani ang primer, example. By the way, mao ning example sa Constitution, primer ni siya. Pasabot sa primer, murag gipagamay nga libro sa Constitution. By the way, I'll be requiring you to have your own copy of this before finals. Or maybe next week siguro dapat na mo'y copy ani. Tibuok na ni siya. Summary na ni, primer na ni sa sa Constitution. Kaya lang wala ni siya discussion, wala ni siya explanation diri. Purely Constitution lang yun ni siya. Okay. So mao ni siya ang primer or example sa Constitution. Makita nimo diri ang pinakauna nga part, table of contents. Ikaduha, ang pag-ukab nimo sa next page nakabutang diya preamble of the Constitution. So nagis siya sa pinakauna nga part sa Constitution. Karon ang pangutana sa uban. Ang preamble ba is a part of the Constitution or not? Kung kamo ang pangutanon. Not, sir. Step. Dili, Step? Dili, sir. Sige. By the way, pwede mo mag-answer yes, pwede mo mag-answer no. No? Pwede mo mag-answer nga it's a part or not a part of the Constitution. So, ingon ni Stephen, dili daw part ng Constitution, yun mismo ang preamble. Pwede ta mo hatag og gamay nga support answer ana Steph. Why you said so? It is not a part of the Constitution. Kasanggingan mo, sir, na introductory part lang siya. Like, marag, nagapakita lang siya. Unsay tawag na, hindi na ako. Kaya nagakuan lang siya sa Constitution, pero dili siya part sa Constitution. Dili na ko malito kung unsay word na niya. Di mo malitok. Okay. So, meaning, ang pasabot nimo, introductory part lang siya. O maragana lang siya. So kung moingon ka karon nga dili siya part sa Constitution, asa di ay magsugod ang part sa Constitution? I think, sir, yes. Ang yes, Chris, ang imong answer Jane is part siya sa Constitution. Yes po. Kasi, how come na naging part siya sa Constitution kung dili siya? Kung di siya part. Yes po. How come siya na-adra kung dili siya part? Yes, okay. I got your point. Ang pasabot ni Jane, kay naaman sa diri sa documentation, it's a part of the Constitution. It's a part of a book, no? Na Constitution. Asa man mo dito nag-agree? Not a part of the Constitution or a part of Constitution? Kay ingon ni Stephen, it is not a part of the Constitution because it is only an introductory part. Naga-introduce lang daw siya sa Constitution. Kaya lang, hindi na support ni Stephen kung asa yun di ay, kung maingon ka nga dili siya part sa Constitution, where is the part of the Constitution that you can say that it is the start of the Constitution itself? Ingon ni Jane, it is a part of the Constitution because it is being integrated here as a part of Constitution book or primer. Sep, nakaitubag Sep? Wala na? Any idea? Sir?
No, Any sir, idea? no. Chris, it is Yes, not a sir. part. Okay? Nga naman daw. Sige, just a little bit support of your answer. What makes you sense? You say so now. It is not a part of the Constitution. Ito sa kasi search ko, sir, na sa Google din, yun ang lumabas na it is not part of Constitution. Tapos However, nasa gisulti nga no. yes, sir. Oo, say palihog og relay sa class Yes, Chris. sir. Ngano daw dili siya parts ng Constitution. Wait, sir. It was held that preamble is not a part of the Constitution. However, it is a key to mind of framers of the Constitution, and it reveals their intentions. Preamble is in itself neither a source of any power nor a source of any restrictions. Yun, sir. Okay. Yung sinabi mo na framers, yun ang sumulat, no? Sumulat mismo literally. Mga authors talaga. So, tama 'yon. By the way, I don't want to say na yung sinagot ni Jane na yes, mali 'yon, no? Kasi ganito 'yan. Alam nyo, warning lang ha, reminder lang sa inyo. Once you are talking about politics at saka laws, mga balaod, hinahanglan, imo gina siyang suportahan mismo kasi technical, very logical o pilosopo ang discussion when you are talking about government. Ha? Kabalo ba mo mga maski sa kaso mismo, ang in at saka on na dugay kay nalalisan sa mga abogado. Lahi ang meaning ana eh. Okay. Now, i-resolve na to. Katong ingon ni Jane ganiya nga it is a part of the Constitution. Lahi to siya mag-agree ang mga constitutionalist ana, mga politician. Yes, it is a part of the Constitution if you are talking about the book, libro. No? Part man siya mismo. Kana siya diri maski cover gani part na siya eh. Kaya naman siya diha sa libro. Pero dalawang klase kasi ang interpretation ng tanong. When you say is it a part of the Constitution, pwede po di mo na siya i-analyze nga part ba na siya sa balaod. So maotong tubag karon, no. Pero kung ang imong hunauna, part ba na sa libro? Ang tubag ni Jane tama. Yes, part siya sa libro. Pero kung ang pangutana, part ba na siya sa Constitution nga balaod? No, because the preamble is not a law itself. So, tama tong gitubag niya ni Stephen, tama tong gitubag ni Jade, Chris, tama to tanan. So, ang suporta lang ingon ani. Asa di ay magsugod yun ang balaod nga part yun sa Constitution. Magsugod siya sa Article 1. Kuha niya? Ingon anak ka pilosopo ang balaod basta paghisgutan gani nato pag-usapan natin ay tungkol sa batas, you have to be specific, you have to be meticulous and careful in answering the question. Mao na nga pag dili ka sanay sa balaod na delikado ka, magdagan-dagan ka og politisyan. Mao bitaw nang isyu karon. Unsa may naibawan anang uban nga nagdagan man ang pagka-presidente nga kung kani pa lang siguro mga pangutanan basig kita katubag. Pagkaton nimo is preamble a part of the Constitution basi wa na kabalo. So ganito ang tanong, ang sagot diyan, ang sagot ni Jane kanina general. Tama to siya. Kay part pang sa libro. Pero kung pag-abot sa politika, pag-abot sa gobyerno, pag-abot sa governance, pag tinanong kayo na is preamble a part of the Constitution? Ang pasabot sa pangutana is, ang preamble ba, appeal ba na sa mga balaod nga nakabutang diya sa Constitution? So the answer is no, because preamble is not a law. It's not a mandate, it's not a declaration of any law or any rights. Okay, so asa din magsugod ang Constitution yun? Article 1. Okay. So, sugod na ta dire. Ansiran na nato tong preamble ninyo, Okay. Who will answer sa question number 1? Who are the authors of the Constitution based on the preamble? Di
ba gibasa nako gani ang preamble? So Yes, sir. dito daw nakabutang daw dito kung kinsa ang author sa Constitution. Kinsa man ang author? Filipino, sir. I Sa think John? We, the Filipino. Okay. Do you agree? Nga kita daw nga mga Filipino people, we are the authors of the Constitution. Yes, sir. Yes. Okay. So ato nang kay read na. Okay. Tama ang tubag. The answer is we, the sovereign Filipino people. Okay, yan ang tamang sagot. Who are the authors of the Constitution according to the preamble? Kato gani pangutanan ako ganiya nga is preamble a part of the Constitution? Pareha gyapon ani. Who are the authors of the Constitution? Maguna-una mo karon. Nadiri nadiri sa primer sa Constitution naadiri mga perma sa mga tao nga nagsulat mismo o nag-frame o nag-akda, lumikha ng Constitution. Sila gyud actually ang sulat yun, no? Okay. Pero nga nung gitawag, dili man sila ang gi-acknowledge sa preamble. Ang gi-acknowledge sa preamble, we, the sovereign Filipino people. We are the authors of the Constitution. So, ang word pala na authors, dalawa din ang meaning. Tulad ng preamble, kung part ba sa Constitution, duwa po ang meaning. Pwede siya part sa Constitution kung ang gisgutan nimo libro. Dili siya part sa Constitution kung ang gisgutan nimo balaod. Kanipod sa preamble, kung ang gisgutan nimo nga authors katong mismo nagsulat yun, mao ni sila Cecilia Muñoz Palma and mga kauban niya. Pero kung pwede po nimo si masulti nga ang author sa Constitution, we, the sovereign Filipino people, because sinasabi yan sa preamble. Ato karon na siyang i-discuss, how come that we, Filipino people, are authors of the Constitution? Paano ba tayo naging authors ng Constitution? Do you have any idea? Kay kamustanan siguro diri, makabuto naman siguro mo, no? Mga 18 above naman siguro kasagaran sa tuwa diri. May uban sir, dili pa allowed. Dili pa 18. Oo. So, ang tawag kasi sa edad na 18, mao bitaw na nga naga-celebrate na og Dibu. Alam niyo ba ang Dibu? Dili ang Dibu is not only social enjoyment or social party, no? Party dili na siya. Actually, it's originated in Europe na kung saan ang isang babae at the age of 18, siniselebrate niya ang kanyang freedom at saka rights to participate sa mga activities ng society. No? Ibig sabihin, mature na siya, pwede na siya mag-apil-apil sa mga activities ng community tulad ng pagsali sa election. So that is kaya sineselebrate natin ang Dibu, no? Ibig sabihin that is now coming out from being a child into a full-grown individual na responsible na sa imong community. So karon the authors of the Constitution according to the preamble are the sovereign Filipino people. Ato siyang i-define. Kinsa na ang sovereign Filipino people? Paano naging sovereign ang Filipino people? Kabalo ba mo ang sabi sa sovereign Filipino people? Wala sir. Okay. Ang sovereign Filipino people, matawag lang ka nga sovereign Filipino people if you are already in your political maturity. Kasi patawag sa political maturity, pwede na ka makaboto, pwede na ka maka-appeal sa mga political activities, allowed na ka mag-participate sa mga age of majority. Ang tawag sa age of majority or political maturity is the age of 18. Di ba sa age of 18, pwede na ka mag-parehistro para sa COMELEC. Pwede na ka mo appeal sa mga plebiscito, referendum sa panadiha. Pili-pili yes or no sa mga issue or election, pili-pili sa mga tao ng mga opisyales. So, once you step into the age of 18, you are being
given the rights of suffrage. Ang usa man ang rights of suffrage, mag-eleksyon. Okay. So, matawag ka lang nga sovereign Filipino if you are already exercising your freedom of suffrage. Nagets ninyo? Nakuha ninyo? So kung 18 na mo, pwede na mo mag-appeal sa election, you are now a sovereign Filipino person. Okay. Next na po, nga pang diskusyon. Unsa pa maagi nganong ang sovereign Filipino people nahimo naman siyang author sa konstitusyon. Maski ako gani ko kabalo kung kanus ana gi-frame nila na ang, by the way, alam natin 1987 ang pag-frame ani ng bagong konstitusyon, no? 1987 ang revision. Pero paano na naging tayo ang naging authors ng konstitusyon? Sa anong paraan? Any idea? Because sir. sir, Sige, kadali lang John ha. Sige John. Jane, sige Jane. I think as citizen in the Philippines, we are the one who dictate the constitution, and then the government. I don't know. Okay? Tama to. You have the point. As citizens of the country, we are the one dictating the constitution. When you say dictating, kumbaga, di ba nakalagay kasi sa constitution, the civilian authority is supreme over military at all times. So dictating, pwede. Any additional support answer, Jun? Napahidungag na, Jun? Wala na sir, na tubag naman ni Ma'am Dimpas. Sige. Sige. Jun aton, ha? So, ato lang i-elaborate ang kay ni Jane, ha? Ato i-elaborate ang isulti niya na as citizen of the country, we are the one dictating the constitution. Okay, let's put it into specific answer. Tama to. Thank you Jane. When you say ang pasabot ni Jane dito nga nag-dictate is this. Specifically, ang mga official nato sa gobyerno, kinsa ba ang nagluklok sa kanilang posisyon? Kinsa ba ang nag-elect sa ilaha? Who are those people who put these officials into their position? Di ba kita? Yes sir. Yes, Kita. Kita nga mga voters, kita ang nagbutang ng mga tawhana. We were the one who put President Duterte into the presidency. We were the ones who put those senators in their senatorial position and the rest of the local official also. Maski mo ingon ka nga, wala man ko nagbutuan na sa ilaha, lahi man akong gibutuan, pero majority masatuang nagbutuan na sa ilaha. So once majority, apil na sa dito, no? Whether we like them or not. So indirectly, ang pasabot sa preamble, dili pasabot sa preamble na kita mismo ang nagsulat sa konstitusyon. Kung dili, kita ang naghatag og gahom sa mga tao nga nagsulat ani para makasulat sila og konstitusyon. Kaya kung dili tungod sa ato nga mga Filipino, sovereign Filipino people, they were not there to write a constitution. Nakuha ninyo? So ang logic ana, balik kita man ang nagbuto sa ilaha. So ang gibutuhan nato karon, nag-create og commission on appointment nga maoy nag-appoint sa mga tao diri. So indirectly ang ilang authority emanates from us. Gikan gyapon sa tua. So mao na karon nga ingon sa preamble, maski wala ta kasabot ani pasabot sa constitution, but we were deemed authors of the constitution because the power of these people who wrote the constitution emanated or came from the people of the Philippines themselves. So we, the sovereign Filipino people, dictated, Ma'am Jane, dictated those people, mandated those people to write a constitution in our behalf. Muna na lang na siya. Kung sa ano pa na, sa crime pa na, mingon karon nga, kung anong imo man na siyang gihimo, mingon karon, iya man kong gisugo. O nganong imo man na, nganong ladakpan man ka nga igo naman kanipalit sa butang nga kinawatan. Oy,
kaya palit manimo ang gikawat ng butang, so naapil ka accessory to the crime. So pare lang yapon na siya nga sistema, no? So kay gitaman nga mga sovereign Filipino people ang naghatag og authority og power sa mga tao diya sa gobyerno nga maghimo aning constitution, so therefore indirectly we are also the authors of the constitution. True. Okay. Nasabtan ninyo gamay? Dako Yes, di sir. ay. Nasabtan, sir. Kay libog man gud, no? Libog actually kaya nga sabi ko kanina sa inyo, reminder na po. When you are studying about government, when you are studying about discussion or mga explanation about government, medyo pasilan kasi parang double meaning siya double meaning. Pag-ingon ako, is preamble a part of the Constitution? Uy, ako nga wala ko'y malisya, pagtanaw na ko sa Constitution, manong mamangutana pa man ka nga part sa Constitution? Di ang preamble, so part yun na siya. No? Pero, lahi di ay ang interpretation sa government na study. So, magsugod lang di ay siya, kato mismo sa balaod mismo. So, kung mag-imungon pod ka karon nga preamble, dili lang siya nagbase sa kung kinsa gyud ang nagunit sa ballpen nga nagsulat, kung dili kinsa ang naghatag og katungod kanang mga tawhana aron magsulat og konstitusyon. So katong naghatag og katungod, who are the Filipino people are the authors of the constitution. Okay? Second question. Tuong the constitution is promulgated. Para kanino daw bakit isinulat ang konstitusyon? To the Para sa Philippine. Pilipino, sir. Very good. The same answer. Okay? Kasi sinabi, alam niyo saan na part dyan ang nagsasabi na tayo ang authors? Kasi ang term pa lang, no? Ang pronoun na we, tayo. Hindi sinabi na they. Kung dili, we. So, yan ang nagsasabi na we are the authors of the Constitution. We, the sovereign Filipino people. Uy, tayo pala. Imploring the aid. Alam nyo, don't be confused kasi may mga ibang book na ginamit nila dito, imploring the aid of Almighty God. Baby, paminaw, baby. Okay. So, mayroong mga book kasi na nagsasabi na Almighty God. Mayroon ding book, may version din na nagsasabi na Divine Providence. Okay? Ano yung Divine Providence? Kasi ginamit yan ng iba para daw walay bias kung anong religion ang tinutukoy dito. By the way, pag gumamit naman tayo ng Almighty God, we are not referring to a specific religion, di ba? God naman tanan ang tawag sa ano-anong supreme power na sa kada religion. So, tama lang itong Almighty God. Okay? So, tuong daw, it is being promulgated para po sa tuwa. Any question? Wala. Okay. Now, by the way, marami kasi ang nag-chat sa akin ngayon. No? Remember that you are 2 sections tapos 29, 28 lang mo karon. Tungod kay dagan ang nag-excuse kaniha because most of them are required to report to the work. Kasi masyadong mabilisan ang trabaho ngayon because we are fast approaching the vacation na pizza. O sige lang. So, ang sa inyo lang karon advantage diri is the learning the inyo makuha, hopefully. So, ganito, before we will end. By the way, ang akong na-post lang dito sa una ninyo na nasa LMS ninyo, outline lang siya sa mga topics tanan. Okay? Outline lang siya. Tapos, ang ikaduha na akong gi-post, mauni siya ang preamble. Tapos, with 2 questions nga pagkahuman. Okay. Ang supposedly, ang i-discuss tawta na ko karon the 3 inherent powers of the state at saka the world political theories at saka world economic theories. Kaya lang, sige lang. Ako lang na siya i-post karon before Saturday. May mga definition na siya, kompleto na siya para pagka Saturday, limited po na,
Baski limited ang atong discussion sa Saturday, at least na mo'y outline nga i-post na ko before Saturday comes. This Saturday comes. Okay? So, and then, one thing more. Gusto man gud nako na naamoy copy aning primer sa Constitution. Okay lang sa inyo, ha? If I'll be requiring you to have this copy, Okay lang, sir. Okay lang, sir. oo. Kay I am planning to have this encoded. Kay kuan naman gud gikan mamanggod ni sa baul. So murag dark brown ng color ba? Kabalo ba mo sa papel nga dugay na kaayo? Di ba mag dark brown siya? Murag og papel nga dugay na kaayo gitaguan ba? Kanang kwarta nga Galing sa papel. mahiwagang baul. Mao jud. Nanimaho na gani uk-uk. Okay. Pero alam niyo bakit I really want you to have this copy. Kaya estudyante pa man gud ko ani nga copy. So look at that, look at this. Hanggang ngayon gamit na gamit ko pa siya. So gusto ko kasi ma-appreciate niyo ni ito para pagdating ng panahon na kayo naman ang magtuturo, no, you will become a teacher, you will become sa pa yung mga profession ninyo na basi magamit ninyo ni puhon. No? Just like what I am doing now. Ang i-keep ko kasi yung mga books ko dati na hanggang sa ngayon ay nagagamit ko pa. So, I want you to have your copy of this para from time to time, kung naamoy, kabalo ba mo nga kung naamoy mga term nga ginagamit sa mga politician diha, pwede nyo ukobon diri. Halimbawa, may yung karon si Senator Soto nga, oy, based on the article section 1, section diha, what you have said is wrong. Kay nasay basihanan dire. So imo putol siyang ukbon, makaingon po ka nga tama, no? Tama po si dayang giingon ni Silto kay nakabutang man na dire. Okay. So maybe on Friday this coming Friday, you can already avail your copy of this. Ang plano man gud nako unta kung naay mag-encode ani nga available, kisa may butan nga mag-encode ani nga pwede man taas sa pod oy. So ako lang sang testingan, ipa-photocopy kung maklaro siya. Kung maklaro gani siya photocopy, din Xerox na lang. Okay lang? Pwede ra po, sir. Oo. So, sa morning session, kay niingon na, kami pa yung mag-Xerox, sir, kung alang-alang ako, no? Sir, excuse me, sir. Yes, sir. Pero na siya, sir, katong available nga libro sa bookstore. Ano yung magigunitan? Ang kasagaran sa Constitution ng nga book sa bookstore, mahal siya kay libro man gud to siya. So halimbawa dire nakabutang national territory. Tapos nakabutang Article 1, national territory. Pagkahuman sa Article 1, sa declaration sa Article 1, may explanation ang author. So maunang baga ang libro. Kani siya wala ni siya explanation, mauning mipis lang siya. Purely constitution lang siya. Halimbawa, Article 1, national territory. So nakabutang lang diya ang national territory nga gi-define sa constitution. Wala nay opinion, wala explanation. Article 2, declaration of principles and state policies. So policy lang siya sa Pilipinas. Wala explanation, wala opinion. So primer ni when you say primer, purely declaration nga balaod. Walay opinion sa author, walay opinion sa kung isa man ang book author diha. So, mas maganda siya kasi pag reference lamang guni nato siya para sa atong diskusyon. Tayo nang mag-discuss. Pero kung gusto ninyo na ay author nga mo discuss baga to siya nga libro, mahal-mahal. Okay? By the way, I am not relying to only one author sa libro ko mag-discuss kasi may mga author kasi na bias ang discussion. Mas mabuti ito kasi walang opinion ng any author. Balaod lang yun siya. So kamo mismo ang mag-interpret kung unsay pagsabot ninyo ani. Ba? Lisod po ding mga picture lang ninyo ako makita kay wala gi magana-ana po sa kuha wala koy makitaan ba nga magumangyango-yango. Di okay lang. Okay.
So, sige lang. I'll be announcing later on Friday if this is already available. Hopefully, I will try to finish this. Pero kung dili, sige lang ha, bear with me. Kung ano lang matapos natin. Okay. By the way, I'll be posting in your LMS before Saturday comes all the topics that we need to finish this year. Kasi siguro no, murag last meeting na nato this coming Saturday before your Christmas vacation. By the way, ang Christmas naman na season is on the air. Nandyan na yan talaga. Pilipinas pa nga kita may pinakataas o Christmas celebration in the whole world. Mga Pinoy. Okay, so by the way, we have bigay ko lang ang konti ang sa sa national territory. So sinasabi diyan, ang Article 1, ito na karon Jane, ito na karon June. Sir, Dili na daw magsugod ang ingon nga part sa constitution yon. Article 1. Article 1. Unsa man ang naa sa Article 1? National territory. Okay. Sige lang. Ako ni siyang i-elaborate next meeting sa Saturday. Okay. Pero when you say national territory, nagahisgot na siya sa teritoryo sa Pilipinas. Pag ingon nato nga teritoryo sa isa ka country, asa nimo masukod o makitaan ang teritoryo nga maiingon ka, teritoryo pa na siya namo, asa man banda, sa taas, sa baba, sa kilid, sa dagat, o sa man. There are 3 domains ang teritoryo. Una, gitawag na siya na aerial. Pag sinabing aerial, himpapawid. Diba? Sir. Okay. Sa una, wala ko kabalo nga apil di ay ng paghangad nimo, apil di na sa teritoryo sa isa ka nasod. Katawanan. Okay. Mao na usahay nga may mga issue nga ang ubang eroplano makalit lang bombahan. Kay ngano, niagi man sila sa himpapawid na teritoryo ng isang bansa na walang patnugot. Okay? So once you are unrecognized, kung say may tabo sa imo diha, wala sila'y tulubagon. Kadungog ba mo anang tawag nila nga persona non grata? Person not recognized. Halimbawa, i-declare na ko karon ang isa sa inyo, i-declare na ko si Michael karon na persona non grata kadiri sa Samson Michael. Basta po na person not recognized. Di Sa John? nakabalik niya. Hindi nakabalik, sir. Makaadto man, pero kung unsay may tabo sa iha diha, dili tulubagon sa kanang lugar nga nag-declare sa iha og persona non grata. Okay? Ngano man na? Halimbawa karon ako ambasador ko gikan sa Mexico kay maramanda ko Espanyol na kitahay. Okay. Gikag Mexico, Espanyol tapos Mexico, gikag Spain. Ambasador ko tapos niani ko sa Pilipinas. Na ako gitawag na immunity. So, kanang immunity, tulubagon ka sa gobyerno sa Pilipinas if you are recognized here. Pag i-declare karon sa gobyerno sa Pilipinas na, oy, ikaw, ambasador, you are persona non grata. Wala ka na mo i-recognize diri sa Pilipinas. So karon ni anhi mamangyod ka. Pag ani nimo sa Pilipinas karon, unsay nahitabo sa imo diha? Pingo na Pilipinas nga, milabot kung sinitabo sa imo diha because you were declared persona non grata. Nganong ni ani pamangka diri? Okay? Pasabot, you are not being protected. So, don't dare to come if you are not recognized. O na siya. So, makadungog gani mo, kabalo ba si Corina Sanchez sa una? Online. I-declare sa Japan og persona non grata. Kaya nga tungod lang sa news. Niingon man ang newscaster karon nga, ang Pilipinas, may parating na bagyo sa Pilipinas na dapat sana daw doon magland sa Japan, pero unfortunately, diri sa Pilipinas maglandfall. Ang comment ni Corina Sanchez, bakit dito sa Pilipinas naglandfall? Doon na lang sana sa Japan.
Oh, nasuko ang Japan. Gideclare si Corina Sanchez for how many months na persona non grata. Ngano daw mo ampo siya nga dito sa Japan mo mulanfol ang bagyo.